Okay, let's go again. It's nice to be back mga insen. Ito na pala ang update natin mga ka-goldfish tambayan sa breed natin na Rancho X ST Oranda. Gumamit tayo ng female na ST Shogun, tapos isang male na ST Shogun, tapos dalawang hybrid Rancho. Yan mga bossing, ito yung mga ginamit nating material. Siyang black na si Nori, tapos siyang black hybrid Rancho na si Kaido, tapos yung kaliko na white na si Yamato, tapos male na hybrid Rancho na red white si Gon. Yan si Nori yung nasa kaliwa, yan yung ginamit nating male. Maganda yung body niya, tsaka win island born niya na Shogun ST. Tapos ayan yung black hybrid Rancho ginamit din natin. Tapos yung katabi niya sa kaliwa, yan yung umangat si Gon, yan red white hybrid Rancho yan na Jesada line. Bali tatlong male lang ginamit natin, dalawang hybrid Rancho black tsaka red white, tsaka yan si Nori na ST. Tapos female natin si Yamato, yung Mawen na ST. Makikita nyo yun yung last vlog ko, yung first time natin mag-breed. Makikita nyo doon yung ginamit kong materials na ST. Ito almost 1 month na sila dito. Nag pure BBS tayo, pero ngayon pinakain ko na sila ng 2Bpex. Yan, inacclimate ko muna. Ang nagpalaki dito yung tropa ko doon sa lugar namin sa Gardenia Valley. Siya nagpapakain ng BBS, tapos yung ganyan nakalaki pinilian ko. Siguro mga 30 pieces yan, pero marami pa rin kal dyan. Papalakihin ko lang muna para ma-check ko yung mga show grade tsaka mat grade. Sobrang nabisi tayo, kaya sa iba ko muna pinatutok yung mga fry natin kaysa masayang. Peak season kasi, sobrang busy, hindi na tayo nakakapag-groom ng maayos. Water change ko ata once a week na lang. Tapos pakain ko 3 times a day na lang. May mga lumabas din na rancho sa fry natin. May nakita akong isang medyo maganda, mukhang tiger na rancho. Tapos yung mga ST natin mukhang may mga tiger pattern din. Abangan natin na i-groom ko pa, sana bumilog pa sila ng gusto. Ayan, nag-water change ako nung isang araw. Kasi grabe yung lumot. Nagbawas ako ng lumot. Yan, direct sunlight din sila para mas gumanda yung kulay. Siguro mga 1 month pa bago natin i-out tong mga to. I-groom ko pa tas para mapilian natin. Ito sure bull to na ma-win kasi yung parents grabe yung win eh. Si Yamato at saka si Nori pa lang solid na eh. Kahit yung dalawang hybrid Rancho ma-win din. Kaya tingin ko maganda tong i-groom tong mga to. Si Yamato at saka si Nori magkapatid yun, bali inbreed sila. Isa lang yung male, kaya nag-alangan ako, gumamit pa ako ng dalawang hybrid Rancho para sure na mayroong may ma-hatch. Try lang naman, experiment. Ayan success. Nakapag crossbreed tayo ng hybrid Rancho at saka ST Shogun. Medyo pahaba pa yung body nila pero may nakikita ako medyo bilugan. Pero tingin ko konting groom pa to, bibilog din sila. Kasi ganito rin yung mga parents nung nakuha ko, medyo pahaba pa sila. Check nyo yung ibang vlog ko kasi sila Nori tsaka Yamato meron niyang yung update nung paglaki nila. Simula fry hanggang paglaki ako nag-groom sa kanila. Check nyo na lang yung itsura, sana maging ganun din yung itsura nila. Pero update ko rin kayo, pipili din ako dito ng mga i-groom natin. Binuksan ko na dito yung sump filter, okay naman sila, na obserbahan ko, hindi naman sila nahihigop. Bali 1 month old sila dito. Tapos ang gamit kong sump, ayan, A3000. Sobrang tinaasan ko yung tubig, tapos yung bagsak ng tubig hindi ganun kalakas, kaya hindi naman siguro masisira yung dorsal nila. Para mas maganda yung circulation ng tubig at napipilter. Maraming kulay yellow na parang magta-tiger pattern. Abangan natin na magmo-molt pa yan, mag-iiba pa ng kulay ang mga yan.
Ito yung breed ni Boss Seisbad. Ganda rin ng body nito pero ang liit lang ng muka. Medyo nakukulangan ako sa wen. Tapos yung dorsal niya medyo bitin. Pinag-iisipan ko pa kung gagamitin nating match to eh. Mahilig kasi ako sa mawen na na goldfish. Pero kanya-kanya naman tayo ng trip eh. Merong mga keepers na ayaw ng masyadong mawen. Pero maganda yung body. Matulis yung uso niya eh. Pero tingin ko magwe-wen growth pa to. Kasi mga ilang months pa lang ata to. Magti 3 months pa lang. May igaganda pa to. Ito mga bossing, ang tawag dito material grade. Kasi yung dorsal niya bitin. Tapos makikita niyo yung hubog ng katawan niya medyo hindi appropriate, hindi balanse. Kasi yung batok niya medyo may bako. Dapat para masabing show grade yan, yung bilog ng katawan niya halos pantay, parang piso. Tapos yung curve swabe dapat. Walang bako na ganyan na parang oblong. Dapat balanse. Tapos yung anal pin, yung caudal tail, pantay. Kaya mahirap din talaga makakuha ng show grade na goldfish. Kailangan perfect lahat. Pati swimming pattern. Minsan makakuha ka ng show grade tapos sakitin, prone sa SBD, tapos tatamaan ng sakit. Kaya swertihan din talaga sa show grade na goldfish na malakas yung resistensya, halos perfect lahat. Parang sa tao din, wala namang perfectong tao, lahat may fault. Alam ko ganun din sa isda. Bihira yung makakuha ng perfect na goldfish. Ito, breed din to ni Boss Seisbad. Ang ganda ng kulay. Pero nakukulangan ako sa wen niya. Tapos yung fault niya, yung anal pin, ayan, sa kanan, medyo maliit. Kaya pagka sinali natin to sa goldfish show, minus points na yan agad. Ayan yung mga tinitingnan ng judges. Appropriate yung katawan, maganda yung appearance, tapos napakalaga nung swimming pattern. Dapat maganda yung langoy. Nasa gitna lang, hindi tumatalbog. Tapos hindi sinisiksik yung mukha sa salamin. Yung swabe lang yung langoy niya, nasa gitna lang. Yan, ganyan na sila kalaki. Mga 3 months pa siguro, lalaki pa to. Pwede na nating gawing breeder. Ito na si Boundoman, ganda ng kulay. Nag-black na medyo may tiger pattern na konti. Galing to kay Boss Miko. Material grade siya. Ayan mga bossing. Ang ganda ng pagkabilog nung katawan niya. Yan yung sinasabi ko na magandang shape ng goldfish, yung bilog na bilog. Halos pantay. Ang naging problema dito yung anal pin niya, medyo dikit na dikit tsaka hindi pantay, kaya hindi siya show grade, material grade lang siya. Ang parents nito galing sa Indonesia ata eh. Tapos ilang beses na rin nag-champion yung parents niya. Pinag-grow out to ni Boss Miko pero material grade lang siya. Yung entry natin doon si Artas, wala, tinamaan ng sakit, naging prone sa SBD, tapos nawala yung pagka white tiger pattern niya. Kaya yun yung sinasabi ko na minsan may show grade pero prone naman sa sakit. Kasi nung time na yun, lahat naman sila boost feeding pero siya lang yung tinamaan, yung white tiger na yun. Siya lang tinamaan ng mild SBD pero gumaling naman siya. Pero once na binuboost feed uli, bumabalik uli yung pagka SBD niya. Pero yung breed natin ngayon, solid yun kasi sila Nori at saka Yamato, kahit i-boost feeding ko, wala, hindi talaga tinamaan ng SBD. Grabe ako mag-boost feed sa mga yun. Kasabay nun sila Hisoka at saka si Ace. Maintain natin yung line na yun. Kukuha rin ako doon ng mga at least 4 na breeder para ma-maintain yung line kasi maganda yung lahi nila Yamato, mawen, hindi sakitin, tapos
Kahit boost feeding, mabilis matunawan, active lagi. Kaso yung si Yamato tsaka si Nori may konting fault lang. Sana makakuha tayo ng show grade sa breed natin ngayon. Itong si Boundoman, maganda rin gamiting match to kasi ibang kapatid nito mawending. Tsaka may metallic color. Tsaka ayan, yung kulay niya maganda, may pagka-tiger. Kaya gagamitin nating material to sa susunod na breeding. Sinecheck ko sila sa viewing tank. Pagbato ko dun sa isang ST na white, may lumabas na egg pero di pa matured to eh. Pero sinubukan kong i-unspawn yan, may lumalabas na konting similya. Pero late na siguro, noong umaga pa lang siguro nagle-lay na to. Ano na to mga 4 PM na, kaya konti lang yung egg na lumabas dun sa white ST. Pero subukan natin mga boss, malay mo may mabuo. Update ko kayo kung may mag-hatch na fry. Ganyan ginawa kong pag-handspawn mga bossing. Inuna ko muna yung male. Tapos minekos-mekos ko yung similya. Then ninext ko yung female para paglabas ng egg, pasok agad yung similya sa egg ng female. Wala masyadong egg hindi katulad nung last vlog ko. Yung makita niyo yung egg ni Yamato, sobrang dami. Sirit agad. First lay ni Yamato yun, pero sobrang dami. Wala pa, hindi pa hinog to mga breeder na to. Siguro mga 2 to 3 months pa. Palakihin pa natin para mas madaming egg na ilabas, tsaka similya. Yung white female, ano rin yan, ST din yan. Grow out challenge yan ni Meng Meng and Friends. Naka-entry yan mga boss. Wala pang 3 months yan pero nagle-lay na ng egg, kaya ewan ko kung may mabubuo dyan sa handspawn natin. Mukhang malabo kasi hindi pa matured. Ang taas din masyado ng tubig, alanganin, tapos konti yung similya. Dapat mga kalahati lang para mas pumasok yung similya ng male sa egg ng female. Nga pala mga ka-goldfish tambayan, ayan, namasyal kami sa Ocean Park. Maganda ipasyal yung mga bata dito, matutuwa sila. Kahit kayo matutuwa, ang dami nyo makikitang mga aquatic creatures. Suggest ko lang sa mga pupunta, wag nyo unahin yung sea lion. Lalo na't pag mga 11 to 1 PM, grabe, sobrang init. Pero meron pa naman silang show sa hapon. Kaya tingin ko mas okay manood sa hapon. Yan, ito yung entrance, marami ring kainan. Tapos dun sa kanan may food court sila doon, mga affordable food din naman nandun. Hi, Daddy! Chichi, dito mami, dito mami. Yan yung bunso ko, si Serena. Tapos yung nasa stroller, si Torix. Tapos yung naka-red na naglalakad, panganay namin si Andres. Yan, si bunsong Serena, ang napakakulit din. Yan, simula tayo guys sa mga reptile. Ayan, may turtle dito. Hindi ko alam anong tawag dito eh. Ayan, si Torix tsaka si Andres, kulit. Yan guys, hindi lang mga isda makikita nyo dito, pati mga iba't ibang reptile. Ayan, simula tayo sa iguana. Ang ganda ng setup nila, parang sarap mag-alaga ng ganito.
Siya nga pala ang pinakamamahal naming ina, si Madam Sheena, pinakamagandang mami sa lahat. Ito yung tinatawag na Pac-Man frog. Ito yung yung palaka na magaling sa boxing. Kumakain ng sisiw to tsaka daga. Kaya nilang lunukin ng isang buo. Blue tree monitor lizard. Siguro madalas to makit sa mga puno. Ayan, nakakapit sa bato. Kaya siguro tinawag na ganun. Ito, iguana. Ito, mga ahas naman tayo, mga boss. Ball python. Ito ata yung tinatawag na snapping turtle. Ito, matindi to. Siguro, pag kinagat niya yung daliri nyo, kayang maputol. Ito, tarantula. Shoutout siya pala kay Boss Matthew Locsin yan. Nag-aalaga siya ng mga ganyan, tarantula. Ba, ayos tong lizard na to ah. Ang kinis oh. Ang cute oh. Parang Pokemon lang oh. Nood lang kayo mga bossing para na rin kayong pumasyal sa Ocean Park. Pag may ads nga po pala, huwag nyo skip para makatulong po sa channel natin. Maraming salamat mga bossing. Ito pala, meron din pala silang team ng Superman dito. Ito yung Kryptonite, kung saan dito nangihina si Superman. Yan, meron mga toy collection ng Superman. Naka-display din dito sa Ocean Park. Pwede nyong masilip. Kasama na yan sa package. Dito naman tayo sa mga jellyfish, mga bossing. Ayan, ang gaganda niyan. Ayun, oh. Apam, oh. Yun, oh. Picture, oh. Pang.
Umilaw yung sapatos niya. Ano daw? Bubbles? Ito maganda mga ka-goldfish tambayan, ang angas, monster fish. Ito yung Arapaima. Grabe, sobrang laki. 6 feet mahigit ata itong Arapaima na to. Tapos ayan naman yung mga alligator gar. Ganda din ng alligator gar. Ano ba yan? Nakakalason naman mag-alaga ng monster fish. Ganda ng setup, crystal clear, tsaka walang lumot. Galing nila mag-maintain. Dito naman tayo sa mga gurame at angelfish. Yung maliliit na mahaba, di ko alam kung anong tawag dun eh. Pa-comment down below nga mga boss kung alam niyo yung tawag sa isdang yan. Meron din silang tiger barb. Ganda talaga ng setup kung hindi ganun kalumot. Paano kaya na-maintain yun? Yung sa akin kasi 1 week lang. Grabe na yung lumot. Ito naman mga beta. Ang ganda na aquatic plants. Ito naman cichlids. Itong mga beta at cichlids madadali lang i-breed kasi isda na kaagad nilalabas nila. Yung beta naman sa tiyan, nagluluwal sila ng isda. Cichlids naman sa bibig nila nilalagay yung mga fry nila. Di katulad ng goldfish, maselan kasi pag pinabayaan niyo yung itlog, kinakain ng parents. Di katulad ng ibang isda na katulad ng cichlids, sinaalagaan nila yung fry nila. Yung itlog ata nilalagay sa bibig hanggang ma-hatch. Ito yung hammerhead na catfish. Grabe, sobrang laki nito. Ito yung cream dory, masarap din to. Ito yung white meat siya, tapos madalas na ginagamit sa fish fillet. Yan yun, yung cream dory. Sarap din ng karne niyan. Dumami na rin yung hammerhead sa mga ilog sa atin dito sa local. Kaya madami ka nang makikitang cream dory ngayon sa mga Alphamart, sa mga convenience store. Breaded nyo lang yan, tapos prito, tapos sweet and sour na sauce. Sarap na. Ito, hindi ko alam kung anong mga tawag dito. Gandang setup, pang linis. Yung sunlight hindi ganun ka-direct, kaya siguro hindi siya ganun kaluma. Pansin ko din yung mga setup nila, wala masyadong oxygen, pero okay naman yung mga isda. Ito naman mga red paku. Mga mabibilis din itong lumaki, itong mga monster fish na ito. Red paku. Ito naka-direct sunlight pero hindi malumot. Mga carp. Tapos may mga aquatic plants. Ayos ang setup. Ang kulang dito sa Ocean Park, goldfish. Wala akong nakitang goldfish na setup dito.
Ayan mga ka-goldfish tambayan, dito na tayo sa mga ocean creatures. Ito mga bossing, ganito pala itsura ng bangos. Milkfish. Ganyan pala itsura nila. Saltwater din pala ang mga bangos. Ito, dito tayo sa mga pating. In English, shark. Yun o, astig o. Mas may naglilinis pa dyan. Ayun o, nasa taas nakita niyo yung paa. Buti hindi siya sinasakman. Ito yung underground tunnel, ang ganda rin. Yun o, may enjoy nyo talaga, kaya try nyo pumasyal dito with family. Balik mo yung balik. Siyempre, after nyo sa Ocean Park, punta naman kayo ng Mall of Asia. Maraming magandang pasyalan doon for kids and your family. Yan, kumain kami dyan sa Four Seasons na unlimited. Sulit din dahil meron din silang salmon sashimi. Ang ganda ng quality. Kaso, pag hindi nyo alam, i-request nyo dun sa Japanese station. Hindi siya naka-display. O-order kayo dun tapos i-attend sa table nyo. Nakadami rin kami ni Mrs. ng salmon sashimi. Ang sarap. Plug ko din mga bossing ang aming sushi boat sa Miyamoto Musashi Sushi Bar. Yan po ang plating namin sa sushi boat. And kitang-kita naman po yung tuna, pulang-pula, fresh na fresh. Tsaka yung salmon sashimi natin, quality. Tara po, tapos meron kayong beer o kaya red wine. Sarap na pulutan yan mga boss. May mga suki din kaming Japanese customer dito mga boss. Nagdadala sila ng alak nila. Kasi wala kaming tinda eh. Mga soft drinks lang tsaka juices lang po ang tinda namin. Wala po kaming mga liquor. Lahat po ng menu namin mga boss freshly cooked. On the spot po namin niluluto yan. Di tulad po sa iba na luto na tapos pag may customer rate lang tapos tsaka nila isa-serve. Kaya ang serving time po namin 15 to 20 minutes. So pag mga sushi roll naman po mabibilis lang po gawin yan. 5 to 10 minutes lang po. Yung salmon tuna kami po nagkakatay niyan. Yung tuna po fresh yan. Yung salmon po natin imported kasi wala naman pong salmon dito sa Pilipinas. Pero high quality salmon sashimi po yan. Naabot po ang delivery namin sa Manila, Makati, yung mga party platter po. Pero yung mga salmon sashimi tuna
advice ko po sa malalapit na location or dine-in po kasi fresh po kasi yan. Kaya mas okay po siya na makonsume agad. Ito po yung isang bestseller namin sa bento box, yung cheesy pork tonkatsu. Kaya sa mga cheesy lover dyan, try nyo po ito. Pasyal na po kayo sa store namin. Ito po yung mga for takeout namin sa sushi platter at saka bento box po. Kaya pag gusto nyo po magpa-deliver, PM lang po kayo sa page Miyamoto Musashi Sushi Bar. Okay guys, don't forget to like, share, and subscribe. Jamir Goldfish is signing off and God bless.